Mga ka-sports, isang malupit na update sa mundo ng basketball ngayon. Habang ang Japan ay naglabas ng napakalaking 53-man pool, ang Gilas Pilipinas naman ay binubuo ng tinatawag na super team para sa Asian Games. At hindi pa dyan nagtatapos may comeback story pa tayo kay Ronday Hollis Jefferson na nagsasabing Pinoy ako. Ano ang ibig sabihin nito sa laban ng Pilipinas? Kaya ba nating depensahan ang gintong medalya? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, halimaw na line-up paparating na. Hindi na biro ang Japan ngayon sa basketball. Mula sa dating kolelat, ngayon isa na sila sa pinakamalakas sa Asia. Sa FIBA World Ranking, umangat sila mula rank 53 papuntang top 22. Napakalaking leap. At ngayon naglabas sila ng 53-man pool para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers third window at Asian Games. Kasama dito ang kombinasyon ng veterans, young stars, and international players. At ang pinaka nakakatakot, nako, may NBA level talent sila. Kasama sa listahan sina Rui Hachimura, isang Los Angeles Lakers player, at si Yuki Kawamura. Ibig sabihin, hindi lang sila basta lalaban. Target nila ang gold medal sa Asian Games. At tandaan sila po ang host at sariling teritoryo nila. Kaya aasahan natin na isa sila sa pinakamahirap na kalaban ng ating national team. So ngayon, Gilas Pilipinas Super Team plan ni Coach Tim Cone. Samantalang Pilipinas hindi rin nagpapahuli. Sa pamumuno ni Tim Cone, binubuo ang tinatawag na Gilas Super Team. Ang layunin, depensahan ang gintong medalya sa Asian Games. Mga posibleng naturalized player mga ka-sports base po sa ating pagre-research. Unang-una dyan, di talaga mawawala si JB or mas kilala nating Justin Brownlee. Pangalawa si Angelo Kwame. Third si Benny Botred kung maaaprobahan na ang kanyang naturalization. At ang core ng Gilas player, Kai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos, Kevin Kembao, CJ Perez at Scottie Thompson. Dagdag pa dito ang isang rising player tulad ni Mike Phillips. At ayon sa report, 15 to 20 players ang ilalagay nila sa initial pool. Kaya malaking tanong ngayon, mag-e-experiment ba si Coach Tim Cone o mananatili sa kanyang trusted core, especially sa kanyang triangle offense team? Dahil kung hindi tayo magbibigay ng chance sa bagong players, paano natin makikita ang ating future, di ba? So ngayon, RHJ is back, Pinoy ako. At ito pa ang good news mga ka-sports. Ready nang bumalik si Ronday Hollis Jefferson o mas kilala nating RHJ. Matapos ang injury, bumabalik na po ang kanyang lakas at nakakadakdak na ulit sa practice. At sa isang viral moment, sumigaw siya ng Pinoy ako, Cebu. Ibig sabihin, hindi lang siya import, yakap niya ang kulturang Pilipino. Kung may babalik siya sa peak condition, malaking tulong talaga sa TNT at posible maging option ulit sa international exposure. Ngayon ang tanong, mas malakas ba ang TNT kung si RHJ ang import kumpara kay Bolbol? Comment mo lang po sa baba. So ngayon mga sports, sa tingin nyo, kaya bang talunin ng Gilas ang Japan sa Asian Games? Dapat bang isama si Jordan Clarkson sa lineup? At si RHJ deserve ba ulit na makapaglaro sa TNT? Comment nyo po sa baba ang inyong hinaing at gusto kong malaman ang iyong opinion. Like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. From the beginning, we've been motivated. Team is strong. We fight. We ain't giving up throughout the whole game. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!